konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 24, 2025. At syempre nga madami sa atin yung nagulat dito sa balasahan dito sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. At nakita nga natin talagang nag-resign na at nagsumite na anong kanilang mga courtesy resignations ang karamihan sa mga miyembro ng gabinete at iba pa hong mga heads of agencies. At syempre pag-uusapan natin yan maya-maya lamang makakasama natin si PCO Undersecretary Claire Castro. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Ito, mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre nga pinag-uusapan natin kanina yung courtesy resignation ng buong miyembro ng gabinete. So hindi lamang ilan yung hiningi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit lahat buong gabinete ang hiningan niya ng courtesy resignation. Kaya pag-uusapan natin yan dito sa ating programa ngayong araw Kaya naman sa ating Usaping Legal ngayong araw, pinagsumite ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng courtesy resignation ang kanyang buong gabinete nitong Huwebes, May 22. Sinabi ng Pangulo na kailangan ng i-realign ng gobyerno sa inaasahan ng taong bayan. Kahapon naman inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili siya sa pwesto dahil hindi tinanggap ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Inanunsyo din ni Bersamin na mananatili ang buong economic team ng Pangulo sa pwesto. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 24, 2025, ano ang reaksyon mo sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Ano ang reaksyon mo sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Yusek Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Yes, good morning Attorney Danny. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa Usapang Legal.
Ito Yusek Castro, no, madami ho yung nagulat sa biglaang paghingi ng courtesy resignation ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete. Ano po ba yung nag-udyok talaga sa Pangulo para gawin ho ito at may kinalaman ho ba yung naging resulta ng katatapos na eleksyon? Well, unang-una, sabi nga natin, kahit naman wala pa ng eleksyon, talaga namang nagmo-monitor ang Pangulo sa mga nagiging trabaho ng heads of agencies, ng mga cabinet secretaries, kasi ito'y para sa taong bayan. Now, sabi nga niya, mukhang yung naging resulta ng eleksyon ay isa sa naging dahilan para lalo niyang tutukan kung ang pamahalaan ba, ang administrasyon ba, ay nagtatrabaho na naaayon sa goal, no, ng Pangulo at ng gobyerno para sa taong bayan. So, isa ito sa naging dahilan para lalong bumilis ang pagkilos ng Pangulo. At ito to sa naging resulta. Ito Yusek, may mga nangangambaho kasi no, na maaaring maapektuhan daw yung takbo ng gobyerno dahil dito. May basehan po ba yung ganitong mga pangamba? Walang dapat pangambahan kasi ang maliwanag yung sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy ang trabaho during the transition. So kahit na nag-aabang sila kung sila ba ay mananatili o sila ba ay matatanggal, dapat tuloy-tuloy lang ang trabaho at hindi maaapektuhan kung ano man ang serbisyong ibinibigay sa taong bayan. So, walang dapat pangambahan. Kasi courtesy resignation lang naman to eh. Titignan lang at i-evaluate ng Pangulo ang kanilang performance at kapag nakita na sila naman ay sang-ayon o umaayon at ang trabaho nila ay naaayon sa kagusto ng Pangulo, direktiba ng Pangulo, yun naman ay i-recognize ng ating Pangulo. Ito Yusek, paglilinaw lang ho, no? Kasama ho ba yung ibang heads of agencies na hindi naman ho cabinet level na posisyon dito sa courtesy resignation ho? Yung iba po kasama heads of agencies with cabinet ranks and presidential advisors and assistants. So kasama po yung iba. Alright, so, ma'am. Ito may mga ilang inanunsyo na ho, no? Kahapon na mananatili o lilipat ng pwesto. Ano ho yung magiging basehan nito? May mga nagsasabi ho na performance plus kunyari ho, kung meron silang corruption issues, ano ho yung magiging basehan ho nung kanilang pananatili sa pwesto? Of course, unang-una performance. Ano ba nagawa mo? Ano ba naitulong mo? 'Di ba? Para sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Kung may issue man tungkol sa korupsyon, syempre makakasama yan sa evaluation. Pero as of the moment, syempre tinitignan muna kung ito ba ay underperformance o hindi. Alright, Yusek, kailan ho kaya natin maaasahan na makukumpleto yung pagkumpirma o pag-appoint ng mga bagong miyembro ng gabinete? Sabi nga ni E.S. Lucas Bersamin, ito naman ay iniisa-isa. Hindi diktator ang ating Pangulo na ikaw, alis ka na. So talagang kailangan din naman busisiin ang kanilang mga naging performance. So, well, anyway, sabi nga ni E.S. Bersamin, more to come. By Wednesday siguro ay meron pa rin tayong maaasahang anunsyo. Ayan, talagang nag-aantay ho yung taong bayan, no? Sa Miyerkules ho pala. Ito, Yusek, no? May ilang kritiko ho tulad ni Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, at itong former Presidential Spokesperson, Attorney Harry Roque, na nagsasabi na hindi ang mga miyembro ng gabinete ang problema, kundi ang Pangulo. At nananawagan na mag-resign na ang Pangulo at ipaubayan na lang daw kay VP Sara Duterte ang pwesto. And even saying na papunta na daw po ang Pilipinas sa impyerno. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Well, unang-una, ano ba sabi ni E.S. Lucas Bersamin? Yan yung mga tipong mga aso sa gabi na nag-iingay lang. Dapat pa bang patulan? Unang-una, sila sabi nila napaka-self-serving. Bakit? Of course, pag nag-resign ng Pangulo, sino ba ang uupo? Yung kanilang inaangat. Wala iba kundi si VP Sara. Pag si VP Sara ang naupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque, mawala na. Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero pwede. Kaya nila inaangat. So, napaka-self-serving nito. At ito yung sinasabi natin mga tipong obstructionist na wala nang ginawa kundi manira sa ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno. Hindi nila nakikita yung kabutihan. So, ito yung mga taon dapat na hindi na pinaniniwalaan dahil wala silang sense.
Alright, ma'am. And speaking of former presidential spokesperson Harry Roque, sinabi ho ng DOJ na sila ay may mag-request ng red notice at kanselasyon ng kanyang pasaporte, no? Dahil sa kinakaharap niyang trafficking in-person charges. At pinanindigan naman ho ni Attorney Roque, no, na intensyon lamang daw ng administrasyon na patahimikin ho siya. Kaya ito naghain ng mga bogus at non-bailable na kaso. Ano ho yung reaction niyo ho dito? Unang-una, sagutin niya muna yung mga kaso. Paano siyang patatahimikin? Ito nga, paano siyang papatahimikin? Kinumbida nga siya sa Quadcom para magsalita. Hindi ba ironic yun, kabaliktaran? Pinapupunta ka sa Quadcom, ibigay mo yung mga dokumentong ipinangako mo na meron. So, paano niya sasabihin na gusto siyang patahimikin, pinagsasalita nga siya. Siya yung umalis at nagtago dahil ayaw niyang sabihin kung totoong may mga dokumento na nagpapatunay na siya ay hindi involved sa Pogo at yung tungkol sa kanya mga di umanong hidden wealth. So, hindi ba mas magandang pinagsasalita siya? Ngayon, sasabihin, pinatatahimik siya. So, parang medyo kabaliktaran yon. Nandito ka sa Pilipinas, pinagsasalita ka, pero tumakbo ka. Alright, and ito po sa ibang issue naman ho, no, kahapon ho, inakusahan ni Senator Bato de la Rosa ang mga investigador ng ICC ng pagbabanta di umano doon sa mga retiradong pulis sa Pasay City para ho pumirma nitong mga affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. At ang sinasabi ho niya, kung seryoso daw ho si Pangulong Marcos sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw hong palayasin agad itong mga ICC probers. Ano ho yung masabi niyo dito? Ang daling gumawa ng kwento. So kung meron siyang kwento, di yung sinasabi niya na napinipilit ng mga pulis, o di pagawaan niya ng paggawain niya ng affidavit na may mga ICC ditong pinipilit silang mag-testify. Alam mo, Attorney Danny, alam mo naman yan. Ano bang klaseng pamimilit ang kinukwento ni Senator Bato? May tutukan ba to? Mga sinasabi niya, uniformed personnel to. Kaya ba itong takutin basta-basta? Nung sinabi niya tinatakot na isasama, for me lang ha, Attorney Danny. Ang taong walang alam, ang taong walang alam, kaya mo bang piliting mag-testify? I can remember. Yes. Yun nangyari kay Ragos at kay Kerwin Espinosa nung panahon ni Senator Leila de Lima. Oo. Napilit pala silang mag-testify, napilit silang gumawa ng dokumento laban kay Senator Leila de Lima. So maybe, yun yung nagawa nila. It takes one to know one dahil mukhang ito rin ang nirereklamo ni dating Iloilo Mayor Mabilog na gustong ipagawa sa kanya. Kaya siya tumakbo at umalis ng Pilipinas dahil sa pananakot na kailangan niyang pumirma at mag-testify sa kalaban ng Pangulo noon na si dating Pangulong Duterte. So siguro, alam nila kung paano gumawa at manakot para magawa ang isang testigo maging false witness against somebody. So yun lang yung alam ko na pwedeng nangyari noon. Pero ngayon, kung meron siyang pruweba, alam naman pala niya kung paano gawin ito, di maglabas po siya ng ebidensya. Well, anyway, we are not talking in behalf of the ICC, pero tinitignan lang natin yung sitwasyon, kung paano ba niya ito nasabi. May doon sa nakita pahayag tayo, naman ho sinabi niya, niya, Yusek, na kung seryoso daw po si Pangulong Marcos Jr. sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw palayasin daw agad itong mga ICC probers. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Walang obligasyon ang Pangulo na magpaalis ng sino man dito. Kung itong mga, even before sinabi naman ni DOJ, Secretary Remulla, they are welcome dito. Welcome sila. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno, ang administrasyon. Well, kung voluntaryo itong mga taong ito na magte-testify laban sa kanila, sino ang Pangulo para pigilan? So, as of the moment, Attorney Danny, wala tayong verification regarding sa kwento ni Senator Bato. I-verify niya muna, i-vet niya muna, ipakita niya na muna kung totoo yung sinasabi niya bago siya magbintang na meron na nga dito mga taga-ICC. Tingin ko dapat siya muna ang magpakita ng ebidensya kasi hinahanapan siya ng mga pictures . Tapos ang sabi niya,
dapat daw, parang nag-a-advise siya na wag itamper ang CCTV. Unang-una, may CCTV footage ba? Saang hotel? Diba? Kung siya ang concern dito, siya ang pumunta doon sa hotel at mag-request. Kung pwede siya makakuha ng CCTV footage. Kasi karaniwan dito, Attorney Danny, pag hindi ka nag-request, nabubura na ito. So kung si Senator Bato ang concern about this CCTV footage, siya mismong personal na mag-request. Hindi pwedeng advice lang na wag niyo itamper. As if there's already CCTV footage. So sa kwentong ganun, nagkakaroon na tuloy siya ng facts. So i-prove niya muna yung facts kung totoong merong CCTV footage. Alright, malinaw ho yan na Yusek Castro. Ito, panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan sa gitna ho ng balasan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Huwag po sila mag-alala, lahat pong ito ay ginagawa ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Ang pagbalasa man ng mga miyembro ng kabinete at mga heads of agencies, ito naman din ay para sa inyo. So, huwag mag-alala dahil patuloy din po ang pagtatrabaho at ito nga ang tamang oras para ipakita ng mga cabinet secretaries at ng mga heads of agencies at mga presidential advisors na they still deserve the position because the president should still give his trust on them. Yun lang. So, wag mo pong mag-alala ang taong bayan. Ayan ha, malinaw ho yan at talagang napawin nyo yung pangamba ng ating taong bayan dito sa balasan sa gabinete. Maraming salamat ho sa inyong oras, Yusek Castro. Maraming salamat, Atty. Danny. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark. At ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ninuman ng walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ng bansa ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Eto, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing kay Jay Nolasco. Paano po, attorney, kung kakagatin sana ng aso pero hindi natuloy? Tapos nagalit ang may-ari, yung kakagatin, binugbog at tinagapa. Pwede bang makasuhan ang may-ari ng dahil sa aso?
Syempre pwede ho kasi ito doon sa nag-message ho sa atin, siya ho ay yung tao ay dapat kakagatin ng aso, tapos nagalit yung may-ari at siya pa yung nagalit At ang ginawa ho ay siya ay binugbog at tinaga pa nga ho, no? So maaari ho makasuhan yung may-ari ng aso na gumawa ho ng pambubugbog at pananaga ho sa kanya. So depende ho doon sa anyo nung nangyari nga ho, no? Maaari ho yan na serious physical injuries o di kaya maaari din naman pong attempted na homicide, etc. Mga ganun ho, depende ho talaga yan doon sa nangyari nga ho. Hindi naman ho natin masabi dahil nga ho text lamang ho ito. Pero at the very least, maaari ho yan na physical injuries dahil nga ho binugbog yung tao nga ho na dapat kakagatin ng aso. At syempre, hindi rin natin ho alam bakit nga siya talaga binugbog. Kung siya ho ang kakagatin, ba't naman ho siya bubugbugin? So meron pa ho tayo mga hindi alam na circumstances nga ho dito. At maaari pa rin ho kayong mag-text sa atin kung ano yung mga iba hong circumstances na maaaring magbigay linaw ho dito sa inyong tinatanong ho sa ating programa. Pero syempre, ang may-ari ho ng aso, ito ho ay responsable ho, no? Kaya ito, ano pa ho nga hayop, aso, pusa, o kahit nga ho yung mga kalabaw, ayan ho, no? Basta meron ho kayong alagang hayop nga ho, no? At ito ay ginagamit ninyo para sa inyong kasiyahan o di kaya sa inyong trabaho. Ayan ho, kayo ho ay responsable doon sa magiging action ho ng inyong alaga. Kung ito man ay makapanakit ng ibang tao o di kaya ho makasira ng ibang ari-arian. At syempre may mga batas din ho tayo dyan na talagang naglalatag ho ng responsibilidad ng ating mga tinatawag nga hong fur parents, no? At yun nga ho, ang kabilang nga ho dito, syempre bigyan nyo ho ng maayos na tirahan, maayos na pagkain ng inyong mga aso at dapat pabakunahan nyo ho yan, no? Laban sa rabies, no? At syempre dapat ho kapag lalabas ho yan ay yung meron hong tali o leash. At lalo na ho sa mga malls, ang dami ho natin nakikita na talaga namang may mga aso nga ho, no, na isinasama sa mall, ay dapat ho meron ho yan tali o leash kapag kayo ho ay pupunta o gagala sa labas. At kasi ho kung wala ho yan, maaari ho kayong magmulta, no? Magbayad ng multa dahil nga ho walang tali yung inyong aso. At syempre ho, ang pinaka-importante kapag nakakagat ho ang inyong alaga, dapat ho ay sagutin nyo ho yung medical bills ho, no, nakakagat, yung mga tusok nga ho, no, injection laban ho sa rabies, at ayan ho, yung mga iba pa hong hospitalization expenses, at sa ibang pagkakataon nga ho, yung lost income, o di kaya yung arawang sahod ng taong nakagat ho. At kaya ayan ho, kayo ho ay nag-aalaga ng aso, ng hayop, ay responsibilidad nyo ho yan. So lahat ho na mangyayari nga, pwedeng masamang mangyari o di kaya naman ho ay makasira ho yan ng ari-arian, responsibilidad nyo ho na aksyonan ho yan. Ito, from Vincent Husayan. Attorney, tapos na po yung floating status namin sa May 21. Ano po ba ang dapat na gawin? Yung floating status, kinikilala naman ho yan, no, ng ating labor code, ng ating batas, ng ating mga desisyon ho sa Korte Suprema. Valid naman ho yung floating status. So karaniwan ho yan, ginagawa ho yan ng mga employer dahil nga ho, syempre nahaharap sila sa mga pagsubok nga ho, katulad na lamang ho nung nagdaang pandemya. Marami hong nagkaroon ng floating status ho dyan dahil wala hong negosyo, wala hong mga bumibili, no? At syempre nakasara ho yung mga tindahan, so wala hong kita yung mga negosyo, kaya ang dami hong napunta nga ho sa floating status. So depende ho, no, kung sa inyong trabaho, etc. Pero usually ho, yung floating status, kailangan tumagal lamang ho yan ng 4 hanggang 6 na buwan. At ano ho yung gagawin kapag katapos ho ng floating status, yun ho yung tinatanong niya sa atin, no? Kailangan hong i-recall na ho kayo o sabihan ho kayo ng inyong employer at kayo ay pabalikin na ho sa trabaho.
Yan ho yung unang option. So either kayo ay pababalikin sa trabaho o sasabihin ho na talagang hindi na ho kaya ng kumpanya at kayo ay sinisibak na ho, no? O kayo ay pinag-force na ho na mag-resign sa inyong trabaho. At kapag wala ho kayong narinig sa inyong employer na either kayo ho ay pinapabalik o di kaya naman kayo ay permanente na hong tinatanggal sa pwesto, ay ibig sabihin ho nun ay kayo ho ay makakabalik na ho sa trabaho. So kailangan ninyong i-demand ho yan. At hindi ho pwedeng kayo ay nakatenga lamang, wala kayong naririnig na kahit anong komunikasyon ho, no, sa inyong employer. So kailangan ho yan ho ay tanungin ho ninyo at talagang ilaban ho ninyo kung ano na mangyayari dun sa pagtatapos ho ng inyong floating status. At kung hindi ho man yan na magawa, no, maaari din yan humantong sa illegal dismissal. So yan ho, kapag illegal dismissal na ho yan, syempre ay hindi ho sumunod sa proseso. Katulad na nga lamang kung sinasabi natin na notice na kailangan ho kayong pabalikin o di kaya tanggalin ng permanente doon sa trabaho. So kapag ho yan, may illegal dismissal, maaari nyo ho yan na i-file ho, no, sa ating mga labor arbiter at sa ating National Labor Relations Commission na NLRC at syempre sa Department of Labor and Employment. At kayo ho, kapag kayo ho ay naging matagumpay, maaari ho kayong makatanggap, no, ng separation pay at syempre damages ho dahil ho sa inyong mga sinapit at maaari din ho kayong ma-reinstate o maibalik ho sa trabaho. So yan ho, sa ating mga employers ho, alam ho natin may mga pagkakataon ho talaga na mahirap ang negosyo, etc. Ay kung may gagamitan nyo ho ng floating status ang inyong mga empleyado, ay siguraduhin nyo naman ho na talagang meron ho kayong plano ho sa kanila. So either kayo ay pabalikin nyo ho o di kaya naman ho ay tanggalin nyo ho permanente, no? Para naman ho sila ay makapaghanap ho ng ibang trabaho at ibang pagkakakitaan. So yan ho, maging maayos lamang ho yung paggamit natin dito sa floating status at ito ho ay kinikilala naman ho ng ating batas. Ito, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 24, 2025. Ano ang reaction mo sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Mag-text sa inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, happy viewing, happy listening ho sa lahat ng ating mga nasa Facebook live stream. Ayan ho, maaari nyo hong hanapin ang Radyo Pilipinas Facebook page at syempre ang Facebook page ho natin, Attorney Danny Galang Facebook page. Para ho sa inyong mga katanungan at komento sa ating programa, happy viewing ho sa aking tita ho, no? Jovi Muniz, happy viewing from Chicago. Ayan ho, no? From Chicago, USA. Ayan, alam ko gabi ho doon, no? So talagang nanonood ho kayo. Maraming salamat, tita. Ingat ho kayo. Happy listening, happy viewing. At syempre ho, sa mga nanonood din ho sa ating Free TV. Hanapin nyo ho sa Channel 3 kung kayo ho ay gumagamit ho ng TV Plus. Maaari nyo hong hanapin yung ating programa sa Channel 3. Ayan ho, naka-live ho tayo dyan. At syempre kung sa For the Box naman ho, Channel 45 to 49. Ayan ho, maaari nyo hong hanapin ang ating programa dyan at iba pa hong programa ng Radyo Pilipinas na sa bayan hong napapanood sa Free TV. Kaya ayan ho, kung hindi nyo ho gusto sa radyo at syempre mas malinaw naman ho talaga sa TV, ayan ho, maaari nyo hong ilipat ho yan, yung sa channel ho na ho yan, Channel 3 at Channel 45 to 49. At syempre meron din ho tayong YouTube live stream
Meron din hong Radyo Pilipinas YouTube channel. Ayan ho, napapanood din ho tayo dyan buong araw ho. Lahat ho ng programa ng Radyo Pilipinas ay nandyan ho sa YouTube. Maaari nyo din ho yan panoorin. So mas malinaw ho yan, mas malinaw ho yung tunog. At syempre nakikita nyo ho yung inyong mga paboritong host ng iba't ibang programa. Kaya ayan ho, meron ho tayong Radyo Pilipinas YouTube channel. At syempre meron din ho tayong YouTube channel. Meron tayong Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, dyan ho makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal. Kung na-miss nyo ho yung ating programa tuwing Sabado, dyan ho naka-upload yung mga past episodes ho natin. At syempre yung mga interview ho natin doon sa ating mga resource persons. Ayan ho, naka-upload din ho dyan. At syempre maraming salamat ho sa lahat ho ng mga nanonood sa YouTube. Ang taas ho ng ating mga bilang ho dyan, ng mga views ho at mga subscribers ho natin dyan. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood ng ating programa ho sa YouTube at syempre sa Facebook na din. Ito, from cellphone number ending in 3977. Attorney, kailan po ba dapat ipanotarize ang deed of sale na walang penalty? Thank you and God bless you more. And ho, in general ho, nagpapanotaryo ho tayo ng dokumento kapag ho ito ay na-perform na nga ho, no? O ito ay nagawa na ho natin. So ibig sabihin ho, halimbawa kung sa isang kontrata, ayan ho, kung ito ho ay napirmahan na ho ng magkabilang partido, ayan ho, ibig sabihin na-execute na ho, no? Na-execute na ho yung kontrata, ay ayan ho yung panahon na dapat ho ay ipanotaryo nyo na ho yung dokumento. So tulad ho dito sa deed of sale, no? Isa ho itong anyo ng kontrata ay kung ito ho ay may pirma na ho ng magkabilang partido, ayan, in-execute nyo na ho, ibig sabihin, at kayo ay nagkasundo na ho doon sa mga terms at conditions na sinasaad doon sa inyong deed of sale, ay syempre pagkapirma nyo ho, panahon na ho para inotaryo ho nyo ho yan yung inyong napirmahang dokumento. So kailangan lang ho kayo ho yung mga partido na nakalagay ho doon sa kontrata, doon sa dokumento, kayo ho ay haharap personally doon sa notary public. Ayan ho, yan ho ang pinaka kailangan ninyong gawin, humarap ho personally doon sa notaryo publiko. At dapat syempre doon kung saan ho kayo nakatira o kung anong may jurisdiction nga kung saan ninyo in-execute yung inyong kontrata. So madami ho kasing gumagawa na ang pinapadala lamang ho kunyari doon sa mga messenger o di kaya naman ho doon sa kanilang mga tauhan o di kaya naman ho sa kanilang mga kaibigan nga ho, no? Tapos nagdadala na lamang ng ID, etc. Ayan ho, maling-mali ho yan. Maling-mali ho yung practice ho na yan. Meron ho tayong rules on notarial practice at talagang nakasaad ho doon na dapat ho merong personal appearance ang parehong partido nga ho, no, na nakapirma doon sa dokumento. So hindi ho pwede yung isa lamang tapos yung isa lamang yung nandoon na present, no. So kailangan ho ay talaga namang nandoon ho ang parehong partido at syempre ho, no, kailangan ho ng inyong valid government ID na ipapakita niyo ho sa notaryo publiko para syempre alam ho niya na yung tao nakapirma doon sa dokumento ang tunay na tao na humaharap ho sa kanya. At syempre no, bawal ho ang mga nasa ibang bansa ho, no, na magpanotaryo ng dokumento dito sa Pilipinas. So bawal ho yan At yan ho, pag nahuli ho talaga kayo ay maaari hong invalidate ho yung inyong dokumento, di ba? O yung notaryo nga ho niyan. So kung may dokumento ho kayo, nasa ibang bansa ho kayo yan, ay syempre doon ho sa embassy o doon sa consulate ho na malapit sa inyo, doon ho ipapanotaryo yan. At iba hong act ang kailangan ninyong gawin para ho dyan dahil nga kayo ay nasa ibang labas ho ng ating bansa. So yun ho, kailangan ho talagang mga partido ho ay sabay at pumunta ho sa notaryo publiko, dalhin ang inyong mga identification cards, government issued IDs
para ho masiguro ng notary public na kayo nga ho yung talaga nakapirma sa dokumento. At syempre para maiwasan na rin ho yung mga technicalities, no? Kasi kapag sa mga after ilang years, biglang ungkatin ho yan, yung validity ng pagpapanotaryo ng dokumento, ay ayan ho, no? Ay maaari ho maging problema ho ninyo yan. So yung mga dokumento naman ho na hindi notaryado, valid naman ho yan. Valid ho yan between the contracting parties. Doon ho sa pagitan ng dalawang tao. Pero kapag ho yan ay nakanotaryo, ibig sabihin, magiging public document na ho yan. So meron na ho notice sa buong mundo na meron ganyang dokumento na pinirmahan ng dalawang tao. So yun ho, valid ho yan kung hindi ho nakanotaryo, pero hindi ho yan magiging public document. At ayun nga, syempre meron sa batas natin ng mga listahan ng mga dokumento na kailangan naging public document. Kaya kailangan ng notaryo. Kaya ayan ho, nagtanong ho sa atin, ayan ho, kung na-execute na ho yun yung dokumento, panotaryo nyo na ho agad. At ayan ho, para hindi na makaiwas na ho kayo doon sa mga penalties o di kaya naman ho doon sa mga iba pa hong sakit ng ulo. At syempre pag mga deed of sale ho, kailangan ho bentahan ng lupa, kailangan din ho syempre i-register ho yan sa BIR. At ayan ho, syempre sa ating mga LRA etc. Marami pa hong dadaanan ho yan. At hahanapin ho talaga nila yung deed of sale na notaryado. So dyan ho nagsisimula yan at kailangan nyo ho talagang gawin ho yan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ibang mga komento ho, dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong May 24, 2025. Ano ang reaction mo sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Ito from cellphone number ending in 2913. Good AM, ang gusto ni BBM lahat ng cabinet niya ay kanyang mga tauhan. Ngayon mas lalong babagsak ang rating niya. Ay ayan ho, sana naman ho ay wag. Pero ito, yung sinasabi ho natin, ang mga cabinet members ho yan, ay nagsisilbi ho yan sa pleasure ho ng appointing power, which is si President Marcos Jr. nga ho. So ito mga cabinet members ho niya, alter ego niya ho yan. So meron ho tayong titawag na ganung doctrine na alter ego ho niya. Ibig sabihin, binibigyan lamang ho niya ng kapangyarihan, ng ilan sa kanyang mga kapangyarihan, itong mga sekretary ho niya. Kaya ibig sabihin ho, kung siya ho ay hindi na ho masaya, at siya ho ay hindi na nagtitiwala doon sa miyembro ng kanyang gabinete, maaari ho niya yan palitan anytime. Kaya meron ho talaga tayong ganung konsepto ho, no, sa ating political law. So tingnan ho natin ang magiging epekto ho nito sa ratings ng ating Pangulo. Pero ayun nga ho, sinabi nga ho kanina ni Yuse Claire Castro na ginagawa ito ng Pangulo para ho sa ating taong bayan. At yun nga ho, ito ay para pakinggan ho, no, yung boses ng taong bayan na nagsasabi na maaring iba na ho yung nagiging direksyon ng gobyerno, lalo na ho nito mga nakaang buwan. At yun nga ho, dahil ang dami naging problema, naging eskandalo nga ho, no? At syempre mga awayan, bangayan sa gobyerno, ay ayan ho, malinaw ho yung sinabi ng ating taong bayan na tigilan na ho yung itong pamumulitika na to at itong pagbabangayan, pamumulitika, pag-aaway sa gobyerno. Ito, from cellphone number ending in 5387, from Ibrahim Al-Safi. Hello, Attorney Danny. Good Saturday noon. I'm not certain and sure if what PBM did, mass cabinet resignation, is the proper thing to do. Performance and loyalty should be before most, for sure. He has the discretion and prerogative, of course. One thing that I am sure he should be doing is avail of emergency powers or measure to bring down prices. Any which way na mabawasan at di napayagang tumaas ang presyo generally. And from Ibrahim Al-Safi, and happy viewing ho, happy listening ho sa inyo. At yun, tama nga ho yung sinabi ho niya, discretion naman ho talaga ng Pangulo kung papalitan ho niya ang kanyang gabinete, kung talaga nagtitiwala pa ho siya sa kanyang gabinete. Pero tama ho yung punto niya ho dyan, kailangan din ho tutukan din ng gobyerno yung pagbabaho ng mga presyo.
At ayun nga ho, ang dami ho talaga nagreklamo dahil ang taas ho ng presyo ngayon ng pagkain, ng mga bilihin, etc. At syempre ho, no, talaga nakaka-apekto ho yan dito sa pamumuhay ho sa ating bansa. So ayan ho, madami hong factors ho dyan, kabilang na nga din ho yung sa international trade, no, o commerce na nangyayari, yung mga issues ho sa ibang bansa, nakaka-apekto din ho yan sa presyo. Halimbawa ho, yung mga taripa ho sa US, etc. Nakaka-apekto ho yan lahat sa presyo, kaya hindi naman ho talaga domestic lamang yung problema ho ng presyo. Pero ayun nga, sana ho mas tutukan pa ng ating gobyerno, ng economic team ang problema ho, no, sa taas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito tanong naman ho from Katrina Caneda. Attorney, hello po. Pag may letter kaming natanggap for redeployment, may sahod pa ba kami? At sa reprofile sana daw, di pa kami tinawagan sa HR yung days na paid pa kami. And maaari nyo ho yan na linawin sa inyong kumpanya doon sa inyong HR kung talagang may sahod kayo. Kasi kung dito sinasabi for redeployment kayo, ibig sabihin kayo ho ay nagtatrabaho na ho, no? Nagtatrabaho pero kayo ay ide-deploy ho sa ibang lugar o di kaya maaari naman ho sa ibang branch. So yung pagitan ho nung time na kayo ay nagtatrabaho at kayo ay for redeployment, kung kayo ay pinagpahinga muna, ay maaari nyo ho yan linawin doon sa inyong HR kung ano yung magiging polisiya ho nila dyan. Pero dapat ho, kung kayo ay pinagpapahinga lamang ho or for redeployment at hindi nyo naman ho ito kasalanan, wala naman ho kayong kagagawan ho dyan, ay dapat ho talagang may bayad ho yan. Kasi ho, kayo ho ay i-redeploy. No? Ibig sabihin ho, kayo ay nagtatrabaho ho pero ililipat kayo sa ibang branch o ibang opisina. So yung time ho na kayo ay nagtatrabaho at kayo ay nag-aantay na inyong redeployment, ay dapat ho ay binabayaran ho nila yan. Kaya ayan ho, maaari ho nyo yan na linawin doon sa inyong HR, doon sa inyong kumpanya, kung ang meron ho talagang bayad ho na yung time ho na yan na kayo ay for redeployment. Ito, from White Rabbit 6023. Ito, galing ko naman ito sa YouTube ho natin. Pwede rin ho kayong magkomento sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. And ho, Attorney, ilang months po ba or ilang payslip? Halimbawa, 15 days ang sahod, naka 4 payslip na ako. Kaso wala pong status ang remittance or new LRN status kung new employer. Kailangan ko po ng update status kasi ho, maglo-loan ako. And ho, yung tinatanong ho nung nag-message ho sa atin tungkol ho sa remittance ho ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. At ayan ho, no, dapat ho yung at tinatanong ho niya kung ilang payslip, etc. So ayan ho, kailangan nyo hong pumunta na ho kayo mismo dun sa agency, dun sa SSS, Pag-ibig o PhilHealth, para ho malaman ang status ho ng inyong mga remittances. At kailangan ho kayong humingi ng certification doon sa inyong employer na talaga namang hong kanila ho nire-remit yung inyong contribution doon sa mga nabanggit ho natin, SSS, Pag-ibig o PhilHealth. So bakit ho mahalaga yung certification? Mahalaga ho yan kasi ho, hindi ho kayo makakapag-loan o makaka-avail ho ng mga programa ho no SSS, Pag-ibig at PhilHealth kung kayo ho ay kulang-kulang ho ng mga monthly contributions, at lalo na ho sa PhilHealth. At kung di ako nagkakamali, ang kailangan ho nila at least 6 monthly contributions na certification ho, no, para kayo ay magkaroon ng ma-avail ho yung services ng PhilHealth. Kung di ako nagkakamali, ay kailangan yung kumuha ng certification doon sa inyong employer na nagsasabi na yung mga monthly contributions ho ninyo ay nai-remit ho sa tamang oras.
Kaya ayan ho, nagiging problema ho yan kung talagang yung mga kumpanya ho ninyo ay hindi ho nag-remit ng mga monthly contributions. Kasi ho dapat ho, nire-remit ho nila yan every 10th day of the succeeding month. So halimbawa ho, itong contributions nyo para sa Mayo ay ayan ho, kailangan hong i-remit naman doon sa 10th day of the succeeding month, which is on or before June 10. So dapat ho nire-remit ho nila yan. At hindi lamang ho yung mga contributions ho ninyo, dapat din ho i-remit nila yung mga corresponding na employer's share. So dito kasi sa tatlo, SSS, Pag-ibig at PhilHealth, meron hong employee share, ayan ho yung binabawa sa inyong sahod, at meron din hong employer's share. So ito ho, yung kumpanya ho, yan mismo, sila ang magbabayad ng kanilang employer's share. So usually ho, ito ho ay kasing halaga ho nung employee's share na binabawas ho sa inyo o sa mga ibang pagkakataon, mas mataas ho ng kaunti. So dapat ho yung employee at employer's share para ho yan nire-remit on time dito sa ating SSS, Pag-ibig at sa PhilHealth. Kaya yan ho, sa mga kumpanya ho natin, sa mga employer ho natin, bantayan ho natin yung mga remittances ho na yan. Kasi ho, kung yan ho ay hindi nyo na-remit, may bungi yung remittances ng inyong mga empleyado, ay maaari ho silang hindi maka-avail ng serbisyo nitong ng gobyerno nga ho na SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya ayan ho, maging ano ho tayo, no? Tiyakin ho natin yung kapakanan lagi ng ating mga empleyado. At intindihin na rin ho natin, no? Halimbawa ho yung sa PhilHealth, kung kayo biglang magkasakit tapos wala ho pala kayong mga contributions doon sa inyong empleyado, ay ano na lang ho ang mangyayari ho sa kanya. So ayan ho, isipin ho lagi natin yung kapakanan ng ating mga empleyado. And ho, wala na ho muna tayong oras pero maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento sa ating tanong sa bayan. Ano ang reaksyon mo sa balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? And ho, makikita nyo ho ang ating programa sa Facebook. Maaari kayong mag-comment ho dyan at sa YouTube din. I-upload ho natin yan na mamaya. No? Maaari ho kayong mag-comment ng inyong mga komento para marinig ho natin ang inyong mga saloobin dito ho sa issue na ito. Eto, yung mga nagtanong naman ho sa ating sagot kita na hindi ho natin na nasagot, sagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Sir Rovan Malilin. And ho, magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.